papatugtugan ko. Oo, ito yun, oh. Mga kasama ho natin si former the Department of Finance Undersecretary Dr. Shelo Magno. Ma'am, Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes ito. Magandang tanghali, Lourdes. Magandang tanghali po sa inyong mga tagapagod. Ganda na background ko, pakinggan mo. Oh, yeah, inuulit ko ang kumanta ho niyan, si Dr. Magno. Ayan, oh, pinaalam ko ito kay Jake tsaka sa'yo. Sabi ko, baka pwede ko maging background, kaya lagi ko na siyang background. Thank you, Doc, ha? Yes, okay, unahin ko lang. Thank you for playing. Oo, salamat din po. Ang ganda ng kanta. At hindi pa ba kayo nakakatanggap ng threat? Hindi, si Mayor nga sa Los Baños, kinanta yan with me. Oo, ganda. Sa isang graduation. Gusto ko yung kumanta, yung mga mahiya naman kayo. Okay, Doc, sandali may tanong lamang ako dito. Ano ba yung, sa kabuuan na lang, satisfied kayo doon sa SONA? Lately na lang sa press conference, ginising pa kaming lahat sa press con. Tapos, binanggit lang yung mga kontraktor. I mean, hindi pa ni lahat at ginawa pa ho yung taong bayan na kayo maghanap na ebidensya. Oo. I mean, ano pong basa ho ninyo doon, Doc? Yun ay isang show and tell ng Pangulo at mukha naman wala tayong aasahan kung hanggang dun lang yung gagawin niya. No? I'm hoping nga na magkaroon ng tunay na investigasyon dito. Nung sinabi niya na magpo-form siya ng isang team para tingnan na ito, ang challenge ko sa Pangulo, baka pwedeng magdagdag naman ng third party sa usapin na yan. Kailangan may third party sa conversation na yan kasi alam naman natin na yung corruption na to ay nangyari dahil sa connivance ng mga politiko at ng mga kontraktor. Ngayon, kung yung mga politiko lang din ang mag-check kung nangungurakot nga ba sila, alam na natin kung ano yung outcome niyan, diba? Kaya dapat yung challenge natin sa Pangulo, kung sincero siya dito sa pag-solve ng usapin na to, mag-form talaga siya ng independent group na magko-conduct ng matinding audit diyan sa mga, hindi nga lang sa flood control, kundi sa lahat ng infrastructure project ng gobyerno. Kaya hindi ba napakanta tayo ng tax na ina mo. Dok, hindi ba sapat for you hindi ba naging malaman o may impact yung kanyang press conference na 15 construction firms naman yung kanyang pinangalanan? Binanggit niya kung ilan yung mga nawawala, ilang pera ang mga napunta sa ganito ganon. Pero may disclaimer din siya. Sabi niya, wala tayong sinasabi ha. Pinapakita lang natin dito yung top 15 contractors. Ano ngayon? Parang maniniwala lang siguro ako sa sinasabi ng Pangulo kapag may nakita na akong nakakulong na politiko. Last year nung nagsona siya, ang problema natin noon ay yung cartel sa pag-import ng mga pagkain. Diba? Nung mataas ang presyo ng sibuyas, mataas ang presyo ng bigas, nag-speech na rin siya dyan at sinabi niya, huhulihin natin yung mga kartel. Hanggang ngayon, wala naman kahit isang kartel na nahuhuli, diba? So, yung mga ganyan, show and tell, lip service, mahirap paniwalaan kung walang konkretong aksyon. At saka ito kasing problema na to, parang di na to bago, alam na ng buong bayan na kumakat ang mga politiko, substandard ang mga infrastruktura na pinapagawa. So, magiging kapakit-pakit paniwala lang to kung may konkretong aksyon yung presidente. Maniniwala ako kung may independent body na magiging oversight. Sana mas maging komprehensibo yung approach niya. Kasi siya mismo, di ba, nagulat. Yung mga priority projects niya, walang pondo. Dapat kung mag-infrastructure project tayo, at binabayaran natin, tax natin yan. At ang laki-laki na ng utang natin, dapat yung mga infrastructure project na yan ay aligned o naaayon sa ating development agenda. Kung paano ba natin pauundarin yung bansa natin, di ba? Hindi naman natin alam yung mga siningit na infra na yan, kung kailangan ba talaga natin yan. Nakakasolusyon ba talaga yan sa pagbabaha dahil sa kabila ng bilyong-bilyong nilalaan dyan, bakit ang tindi pa rin ng baha sa buong Pilipinas? So, nakikita mo yung disconnect kung ano yung ginagawa ng Pangulo at yung kung ano ba yung totoong problema at yung malaking tanong, nasusolusyonan ba ng ginagawa ng Pangulo yung totoong problema
Obvious naman na hindi. Mm-mm. Kaya, sana next week mag-press con siya uli yung konkretong solusyon naman. No? Huwag naman masyadong maaga kasi nga walang laman. Oo, Pero, diba? Doc, sandali. Baka sagutin naman ho tayo ng Malacanang na bakit independent group? Yung isang grupo, yung taong bayan na yun. Di ba, pinahanap ko na nga sa inyo, i-report nyo na nga sa akin eh. Ako mismo ang titingin, ako mismo ang magbabasa ng mga report na yon. Oo, kapanipaniwala ba na titingnan ng Pangulo ang libo-libong infrastruktura sa Pilipinas para tingnan kung may korupsyon? Parang hindi naman kapanipaniwala yan kasi yung budget nga lang yan, hindi niya nakita kung may insertion. At saka yung ilang infrastruktura na sinabi niya sa speech niya, hindi niya nalaman na walang budget. Tapos ngayon, sasabihin niya, halimbawa yan sa presentation niya, 6,000 projects. Siya ang titingin. That's number one. Number two, bakit mga tao ang maghahanap ng ebidensya? Ang linaw-linaw naman, ano ba yung kinontrata? Sa magkanong halaga? Yung bang infrastruktura na yan ay nakapaloob sa isang development plan bago isiningit. So kung ganito yung infrastruktura na yan, ito yung purpose niyan, ganito yung specs niyan, independent body can check, ito ba yung na-deliver? Sino yung nag-deliver niyan? Then you can gather evidence. Kasi hindi naman sapat na pupunta ako sa isang website, magsusumbong ako sa Pangulo. Wala namang ebidensya doon na maaari mong gamitin para kasuhan ng isang contractor. Ang kailangan mo dyan ay mag-ipon ng mga datos para makapag-file ka talaga ng kaso. That's number one. Ang iniisip ko din na function ng independent body na dapat sana ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi ang infrastructure hindi lang naman sa DPWH. May infrastructure sa DepEd. May infrastructure sa Department of Transportation. So dapat lahat na yan coordinated. Kailangan may representative din tayo mula sa organisasyon ng mga contractors. Kasi kailangan din nilang maging accountable sa bayan. Ano ba yung mga ethical practices nila? Tama. Diba? Kung nakikipag-transact sila sa taong bayan. At yung pangatlong grupo, civil society. Independent civil society. Kasi kung mananatiling contractor at gobyerno lang ang nag-uusap tungkol sa infrastructure na to, wala talagang magiging solusyon. Dahil itong corruption na to ay resulta ng pag-uusap nga lang nilang dalawa. So kailangan natin ng third party. Ngayon, itong third party group na to can decide to commission a technical expert to actually check itong mga infrastructure na to. That's one. Second, yung technical group din na to can decide and monitor ano ba yung mga information na available sa public. Kasi minsan, titingnan mo, may pinapagawang infrastructure, ang makikita mo doon, mukha ng politiko. Pero yung detalye kung magkano ba yan, ano yung purpose niyan, sino yung contractor niyan, ano yung specs niyan, hindi mo makikita, diba? So I think an independent oversight body can monitor ano to mga information na dapat ginagawa nating public para nga naman makakamonitor yung mga tao. So importante yung freedom of information law. Pero, or even an issuance. Ano itong mga detalye na dapat alam natin tungkol sa infra? Okay, Doc, ginawa na ang project, na andyan na ang pera. Ay, sino ba ang dapat mag-check kung talagang may project? Yan. Importante din magkaroon talaga ng maayos na monitoring team on the ground. Halimbawa, ang local government, dinownload sa kanila yung pera, tingnan nila kung nagawa nga ba ng naayon sa purpose yung infrastructure project na yun. No? Pero ang proposal ko sana, kung may multi-stakeholder group at the national level, meron din at the regional level. Kasi may mga projects tayo na inter-LGU, Yes. diba? Yung kailangan tumatawid. And then meron ka din dapat at the local level. Natitingnan, ito bang pinagawang flood control project na to ay naaayon sa ating local government disaster management plan. Kasi baka naman hindi pala flood control ang kailangan para ma-manage yung climate change impact sa isang lugar, diba? So, importante na naaayon yung mga ini-implements na projects and programs dun sa ano ba yung plano ng bansa, ano ba yung plano ng isang local government para i-address yung mga problema nila. Ang problema natin ngayon, dito sa budget, yung mga
politicians natin, ang sinisingit lang naman dyan ay kung ano yung malaking pagkakakitaan. Yung hindi naman yan naaangkop sa anong pangangailangan. Kaya marami kang multipurpose building na puro mukha. Tama. Ng mga pangalan, nakapangalan sa kanila, di ba? Instead na classroom na kailangan natin. So hindi rin sapat to check na nandyan ba yung building. Kailangan nating i-check, ito ba yung kailangan natin? Bakit yan yung pinapatayo? And doon po pasok yung pag-unawa ng buong value chain nung pag-identify ng infrastructure project. Okay. Doc, sa usapin na si contractor pala, donor siya ni Senador Lourdes. I mean, hindi ko alam yung legal or ethical something doon na ako si Lourdes, tumatakbo akong mayor, abay, yung top 3 or yung 15 pala ay donor ko. Alam mo, Doc, di ba sa isang simpleng tao, babanata mo ba yung taong naging donor mo kaya nanalo ka? Natural privilege yun. Bibigyan mo pa siya ng mas maraming project bilang kabayaran dun sa milyon-milyon na dinonate niya sa'yo. Malinaw naman na, in fact, bawal yan kasi conflict of interest yan. Hindi ka dapat tumatanggap ng donation mula sa mga individuals at kumpanya na nag-i-engage sa government transaction. Kasi obvious naman na kapag nanghingi ka dyan, hihingi yan ng pabor sa'yo sa future. Kitang-kita mo naman, yung mga nagbibigay ng donation, sila yung may mga malalaking projects na nakukuha sa lugar na pinanggagalingan ng mga politiko. Pero yung sagot, like kung conflict of interest to, wala bang legal na pananagutan dito si Senador Chis Escudero or yung iba pa? I think meron. Kasi may malinaw na batas na ipinagbabawal yan. So, maaari siyang kasuhan ng violation ng batas na yon na nagbabawal na tumanggap ng donation mula sa mga kumpanya at individuals na nagtatransact sa gobyerno. Pero baka maubos ho sila. I know. Baka panahon na to ng electoral revolution, cleansing. Baka maubos sila kasi halos lahat naman talaga tinutulungan financially ng mga malalaking negosyante. Oo nga eh. Pero kasi kahit na mawala itong first liner na to, dahil may dynasty naman tayo sa Pilipinas, ang ipapalit lang naman ay mga kapatid, anak at asawa. Okay. Doc, sa kabuuan po, dahil kinukulang po tayo sa oras pero salamat po. May pupuntahan ba itong sinasabi ni Pangulong Marcos na sige magpadala kayo sa amin at ligtas kayo sa kaso, poprotektahan namin kayo at papanagutin yung mga kontraktor? At kung sino mang responsible? Unfortunately, sa paningin ko, walang pagpupuntahan yan dahil lagi naman yung ginagawa ng gobyerno pero wala naman tayong nakikitang nakakasuhan. Unless nga mag-create ng gobyerno ng isang independent group na magtitingin, mag-audit, mag-gather ng ebidensya para magpasa ng kaso dito sa mga very problematic infrastructure projects na to at para i-trace kung sino yung mga politikong involved. At unless magsulong ang Pangulo ng mga konkretong policy at institutional reforms, ay to be honest, hindi ako naniniwala na magkakaroon ng konkretong outcome para masugpo ang korupsyon sa bansa. Okay, last. Kung ihilingin na maging party ka po ng third party na ito, are you willing po, Dr. Magno? Why not? Para mabantayan natin yung tax ng ina mo. Dok, maraming salamat sa oras mo. Thank you po at napagbigyan niyo po ako, mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Lourdes, at magandang hapon po sa inyong lahat. DZ